Isang Toyota Land Cruiser ang sasakyang dala niya nang magpunta siya sa bayang yon. Isang probinsya ang pinagtapunan sa kanya ng kanyang pinsang si Leon Braganza. Nanggigigil niyang naibagsak ang kanyang mga kamay sa manibela. Walang iya ka, Leon. Sa dinami-daming lugar mo ako papupuntahin. Dito pa sa liblib na lugar ng Sitio Lucia. Galit niyang bulalas. Sabay sinubsob ang ulo sa harap ng manibela. Isang mahina namang sirena ng sasakyan ang naririnig niya mula sa kanyang likuran. Ngunit unti-unti itong lumalakas at kalaunan ay tuluyan na ngang nilampasan ang kanyang kinalalagyan. Nasa gitna kasi siya ng maputik na kalsada. Nang malampasan na siya ng ambulansya, nagulat siya nang bigla namang huminto iyon sa harapan ng kanyang sasakyan. Isa pa sa kinagulat niya ay ang malakas na pagkalampag ng isang palad sa mismong harapan ng salamin ng sasakyan. Nagulat siya dahil sa nagbabakatan ng mga palad ng taong humahampas sa salamin ng mamahalin niyang sasakyan. Naiinis niyang ibinaba ang salamin ng bintana ng sasakyan. Hoy! Pwede bang itigil mo ang ginagawa mong yan? Bulyaw niya sa babaeng nakatali ang buhok na animoy may insaymada sa ulo at nakasuot ito ng salamin. Kailangan namin ng tulong! Nagmamadaling salita ng babae. Kumunot naman ang noo niya at galit na tinitigan ng dalaga. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba ako kilala? Kung makapagsalita ka para kang nakakita ng utusan. Singhal niyang muli sa babae. Mister, kinakailangan namin ng tulong mo. May babaeng malapit ng manak sa ambulansya namin kaya lang nasiraan kami ng sasakyan. We need your help. Bigkas ng babae. Mas lalo pang uminit ang ulo niya sapagkat sa tanang buhay niya ngayon lang may nanghingi ng pabor sa kanya. Sa ganoong pagkakataon pa. Well, I don't care. Busy akong tao. Kinakailangan ko nang umalis. Sinimulan niyang muling pihitin ang susi ng sasakyan para mag-start yon. Akma na nga niyang paaandarin ng sasakyan niya nang makita naman niyang humarang ang babae sa daan. Kailangan namin ng tulong mo kung hindi mapapahamak ang buhay ng mag-ina. Please naman, mister. Sabi pa ng babae habang nakadipa pa ang dalawang kamay sa hangin. Anak ka naman ng ano. Umalis ka nga dyan. Wala akong panahon para tumulong. Hindi ako nagpunta sa lugar na to para tumulong sa mga nangangailangan. Buisit! Sambit pa niya. Ngunit natagpuan na lang niya ang kanyang sarili na nasa harap na ng isang maliit at lumang ospital. Pumasok pa siya sa loob ng ER at naiiling siyang lumapit sa information desk. Anong klaseng ospital ba to? Naitanong niya sa nurse na naroon din. Ospital po. Kung saan dinadala ang mga may sakit at nangangailangan ng agarang gamutan, tulad po ng mga nababasa niyo dyan sa umaandap-andap naming signboard sa emergency. May pagkapeloso pang sagot ng nurse. Oo, alam ko. Nasa ER ako. Pero ang gusto kong malaman kung bakit ganun. Bakit ang ambulansya niyo sirain? At kakarag-karag pa. Dahil kung hindi, wala sana ako rito para pasakin ang mga taong yon. Yung babaeng siga. Si Doktora Mayo de la Rosa. Pasensya na po kayo, sir. Emergency ang nangyari. Hayaan niyo't gagawa na po agad namin ng report. Sabi lang ng nurse na kanina ay nasa harap niya. Ngunit sa isang iglap lang ay wala na pala siyang kausap. Ay naku, napaka-weirdo ng mga tao rito. Hindi ko alam na may ganito pa palang lugar dito sa bansa. Napaupo na lang siya sa upuang naroon. Napayuko at napasalo ang dalawa niyang palad sa kanyang muka. Maya-maya ay nakita niya ang sigang babae na kanina lang ay nakaharang sa kanyang sasakyan at handang magpakamatay para lang matulungan niya. Hoy! Hoy! Hindi mo ba ako napapansin? Naiinis niyang tawag sa babae. Palakad-lakad kasi ito at paikot-ikot sa mga pasyenteng nasa ER. Ngunit, abala pa rin itong nagsusuri sa mga swerong nakakabit sa mga pasyente. Naiinis siya dahil hindi man lang siya nito pinapansin sa kabila ng pagtulong niya at dapat pa nga siya nitong pasalamatan. Hoy, babae! Ang yabang mo, no? Nahawi pa niya ang kurtina, ngunit wala na pala doon ang doktora. Muli niyang hinanap at nakita niyang nakatayo sa harap ng nurse station. Mabilis niya itong nilapitan. Ano sa tingin mo? Ganun na lang yon? Pagkatapos mo kong gamitin? Napapabuka na lang siya ng bibig.
sabay buga ng hangin na napahawak sa kanyang bewang. Tinitigan naman siya ng babae at inilapag ang hawak nitong monitoring sheet sa ibabaw ng station. Ano bang problema mo? Bakit? Emergency patient ka rin ba na kailangang madali ng pag-intindi sa'yo? Nakataas ang kilay na tanong ng doktora. Ah, ganon. Ikaw pa ngayong babae kang may ganang magtaray ngayon. Sino ba sa atin ang nang abala at pinaraan pa ang gulong ng sasakyan ko sa maputik na lintik na daanan papunta rito? Naituro pa niya ang labas. Kita nga roon ang maputik na gulong ng kanyang Land Cruiser na sasakyan. Napangiwi naman ng babae at nakataas ang kilay na tumingin sa kanya. Unang-una, hindi tulong ang ginawa mo sa akin. Halos ibuwis ko nga ang buhay ko, kulang na lang magpasagasa ako sa'yo. Isakay mo lang ang pasyente ko. And by the way, kahit saan ka pa dumaan ngayon, ganyan talaga kaputik. Dahil hindi pa naman sementado ang mga kalsada dito sa Sitio Lucia. Sabi pa ng babae. Aba, talaga nga naman ho. Ako pa pala ang masama matapos kong tumulong. Napapalatak niyang sabi. Alam mo, ikaw lang ang kauna-unahang babaeng nakilala kong ganyan ang ugali. Ang taray mo. Ikaw pang matapang at hindi ka marunong magpasalamat. Next time, wag mo kong hihinga ng tulong ha. Singhal pa niya sa babae. Sige, pero siguraduhin mo na hindi ka magkakasakit habang nandito ka sa lugar na to, Mr. Arugante. Sabi pa ng babae. Tiningnan na lamang niya ito ng masama, sabay naiiling na tumalikod. Nasa mansyon na siya ng mga oras na yon. Habang nakaupo sa harap ng mahabang hapagkainan, paulit-ulit niyang naaalala ang pagmumukha ng mayabang at mataray na babaeng doktora. Hindi niya alam kung bakit gano'n na lang ang inis na nararamdaman niya. Pakiramdam niya kasi ay saging-sagi nito ang ego niya. Napakataray na babae. Kung hindi nga lang babae, baka nasa pako na. Sabi niya sa sariling isipan. Sumasabay pang babaeng yun sa nakakabwisit na lugar na to. Pabagsak niyang nailapag ang mga kubyertos na hawak niya sa lamesa. Bigla na lang siyang nawala ng gana. Bakit ho, senyorito? Hindi niyo ho ba nagustuhan ng mga pagkaing inihanda ko? Magpapaluto po ako ng iba. Tanong ni Mang Nestor. Ang butler na ini-assign sa lugar na yon. Ito na rin ang halos naging katiwala ng mansyon. Wala namang mga nakatira sa mansyong yon dahil madalang nang uwian ng lolo niya ang lugar na yon. Para sa kanya, ang Sitio Lucia ng Laguna ang pinaka-kinalimutan ng lugar ng pamilya Braganza. Mayaman sila at ilang libong hektare ng lupain ang pagmamay-ari na rin nila sa iba't ibang lugar ng bansa. Pero simula nga na ang pinsan niyang si Leon, ang pumalit na chairman ng buong korporasyon ng mga Braganza, ipinatapon siya nito sa bulok at pipitsuging lugar na yon. Hindi na, Mang Nestor. Bukas lilibutin ko ang buong pataniman ng palay. Titingnan ko kung saan ako magsisimulang wasakin ng mga palayang yon. Parang kulog ang boses niya na inihayag sa matandang si Nestor ang mga plano niya sa pagmamay-aring palayan ng kanilang angkan. Naku naman ho, totoo ho ba ang sinasabi ninyo, senyorito? Gulat at halos nagkakandautal-utal ang tanong ng matanda. Sa pagkakaalam kasi nito, ay mahal ng lolo niya ang buong pataniman ng palay. Isa pa, halos lahat ng mga kamag-anak nito ay magsasaka sa palayang yon. Bakit, Mang Nestor? May reklamo ka ba? Dahil dito nila ako pinatapon, maghahain ako ng maraming petisyon sa lahat ng mga pribadong pagmamay-ari ng pamilya namin sa lugar na ito. Panahon na para umunlad ang Sitio Lucia dito sa Laguna. Yun lang at tuluyan na itong tumalikod. Kinabukasan, maaga na nga siyang lumabas para mag-jogging sana. Kaya lang, nakita na naman niya ang maputik na kalsada at naalala na naman niya ang kanyang sasakyan na naputikan dahil sa sapilitan niyang ipinadaan yon sa mga mapuputik na kalsada patungong ospital. Habang naglalakad-lakad, nakita niya ang mga magsasaka. Halos lahat ay maaga pa lang sa taniman ng palay. May ilang nagtatanim pa lang. May ilang nag-aararo gamit ang kanilang kalabaw. Grabe, probinsyang-probinsya talagang lugar na to. Pasalamat na nga lang ako at may signal ng internet. Kung hindi talagang mababagot ako, baka wasakin ko pa ng maaga ang lugar na to. Sabi niya sa isipan lamang.
Habang hawak niya ang kanyang cellphone, nakatayo siya sa gilid ng daan kung saan malapit siya sa putikang taniman ng palay. Hindi niya akalaing isang bisikleta ang pinapatakbo ng kung sinong tao. Nagulat na lang siya nang sumisigaw ito. "Tabi! Tabi!" Sigaw nito. Ngunit huli na bago pa niya magawa ang isinisigaw nito. Mabilis siyang napatumba sa palayang puno ng putik dahil sa pag-iwas niya sa bisikletang yon. "Aray!" Sigaw ng boses ng isang babae. "Ouch! Nakakainis talaga!" Nagpalingalinga pa siya at lalong ikinasiklabo ng dugo niyang nakitang pagtatawanan ng mga taong nakakita sa kanila. Hindi rin niya namalayang nakadapa sa katawan niya ang babae. "Pwede ba? Umalis ka nga sa ibabaw ng katawan ko. Ikaw ang nagmamaneho ng bulok na bisikletang yan dito sa palayan. Tingin mo tama ang ginagawa mo?" Bulyaw niya sa babaeng nakadapa pa rin sa kaniyang katawan. Maagap naman itong napabangon at napaupo na lang rin sa putikan. Inayos muna nito ang salamin tsaka tumitig ng mabuti sa kanya. Ikaw na naman?" Sabay pa nilang naibulalas. Nanlalaki ang mga mata niya at muling nanumbalik sa kanya ang pagkainis sa babae. Mabilis namang napatayo ang dalaga. May ilang magsasaka ang lumapit sa kanila at nakita niya rin si Mang Nestor. "Doktora Mayo, ayos lang ho ba kayo?" Magalang at mahinahong tanong ng isa sa mga matandang magsasaka. "Nako, Mang Nestor, ayos lang ho ako," sagot nito sa matanda. "Senyorito Julian, ayos lang ho ba kayo?" Nag-aalalang tanong rin ni Mang Nestor. "Bakit ka ba nagbabike ng ganitong oras sa mga makikipot na daanan?" Nakasimangot niyang tanong. "Sorry na, hindi ko naman alam na sira na pala ang preno niyan." Napapangusong sagot ng dalaga. Napabugas siya ng hangin at nakakunot noon na namang tinitigan ng dalaga. "Di ba doktora ka? Bakit hindi ka nag-iisip? Pwedeng mas malalang disgrasya ang nangyari." Pasigaw ulit niyang salita. Bakit ka sumisigaw?" "Bakit ako sumisigaw?" Nanlilisik ang mga mata niyang naitanong sa babae. Ngunit maya-maya ay nakaramdam siya ng kirot sa kaniyang braso. Dugo! Senyorito! May dugo ang braso mo!" Sambit ng matanda. Natataranta itong lumapit sa kanya. Ngunit iniangat niya ang braso niya nang nagtangkang lapitan iyon ng matanda. "Aalis na ako! Kayong lahat!" Baling pa niya sa lahat ng manggagawa. "Ihanda ninyo ang sarili ninyo sapagkat plano ko ng wasakin ng sakahang ito. Nauunawaan niyo ba?" Isang malakas na sigaw ang ginawa niya. Sabay titig ng masama sa dalagang doktora at saka umalis sa harapan nito. "Mayo, mukhang malalim ang sugat niyang natamo. Nakita kong sinalag niya ang bisikleta para hindi ka matamaan. Kaya naman, tulungan mo sana siyang magamot ang mga sugat niya." Pakiusap ni Mang Nestor na hindi niya alam ay ama ng dalaga. Talaga po?" Napapakurap-kurap na nasabi ng dalaga. Nasundan ito ng tingin ng binatang halos iika-ikang naglalakad pabalik ng mansyon. Mabuti na lang at hindi naman ganun kalayo ang mansyon mula sa pataniman. Sa bakuran pa lang ay nagbukas na ito ng tubig sa gripo. Kinuha ang host at binanlawan ng mga putik sa katawan nito. Nang makapagbihis na siya, nagulat siya nang makita sa loob ng silid niya ang isang babae. Nakasuot ito ng puting t-shirt, jogger at white sneakers. "Anong ginagawa mo rito?" Mabilis niyang nahablot ang isang braso nito para sana palabasin ng dalaga. "Oy, Mr. Arrogante, isang mayabang at masungit na matandang binatang tulad mo. Mabilis nang masaktan sa tingin ko, pwedeng nabalian ka ng gulugod o di kaya ay may mga nabaling buto dyan sa balakang mo," sabi ng doktora. Napatingin naman siya sa babae. Nakita niyang nakataas ang salamin nito sa mata, sa bandang ulo. Doon pa lang niya nakita na may kagandahan pala ang dalaga. Halos isang dangkal na lang ang layo ng kanilang mga muka sa isa't isa. Ang mga mata nito ay nakatitig rin at tila ayaw papatalo.
Napapabuntong hininga siyang binitawan ang kamay nito. Napatingin siya sa ibang direksyon at naiiritang muling tumingin sa dalaga. Hindi ka natatakot, no? Hindi mo kinatatakutan na mapahamak sa bahay ko. Ang lakas ng loob mo, ha? Mariin ngunit mahinang salita pa niya. Ngunit walang pagbabago sa hilatsa ng mukha ng dalaga. O siya, titingnan ko muna ang sugat mo sa kaliwang braso. Diyan sa bandang siko. Sabi nito na medyo huminahon ng boses. Mabilis nitong kinuha ang braso niya, ngunit pahablot niya yung binawi. Akin na nga, ang arte mo. Halatang old man ka na, kaya ka siguro hindi nakakapag-asawa dahil dyan sa kasungitan mo at kayabangan at pagiging arugante. Sabi pa nito habang tinitingnan ang sugat niya. Nagbukas ito ng medicine kit at kumuha ng betadine. Pinahiran iyon kaya lang nasaktan siya dahil medyo nasanggi ng daliri nito ang bahaging nabalatan. Aray! Masungit nitong salita. Sorry! Sabay hipa nito sa sugat. Hindi niya namamalayang napapatingin na pala siya sa mga labi nito na nagkakandahaba sa paghipan upang matuyo ang gamot na nilagay. Maya-maya ay binalutan na nito yon ng gasa. O ayan, malinis na ang sugat mo at nilagyan ko na ng gamot para hindi na maimpeksyon. Salamat nga pala sa pagsalag mo sa bakal ng bike ha, para hindi ako matamaan. Ayan, this time nagpasalamat ako kasi alam ko naman na kusang tulong ang ginawa mo. Salamat din kahapon pero 50% lang ang pasasalamat ko para doon kasi alam ko naman na hindi bukal sa loob mo ang pagtulong. Sana naman sa uuliting mahihingi sa'yo ng tulong, tulungan mo na lang, lalo na kung agaw buhay. Sermon pa nito sa kanya, sabay tumalikod na at lumabas ng kwarto niya. Nagtataka naman niyang nasundan ito, ngunit napatunong siya sa isipan niya, paano nga palang isang tagalabas ay nakapasok sa kwarto niya nang ganun-ganun na lang. Mabilis siyang napatayo at bumaba sa kusina para tanungin ng katiwalang si Mang Nestor. Mang Nestor! Natigilan siya sa pagtawag sa matandang lalaki nang makita ulit niya ang babae na nakaupo ito doon sa lamesa sa kusina kung saan kumakain ang iba pang tagapaglingkod. Wow! Feel at home! Taas ang noo niyang tanong sa babae. Ah, sorry po sir. Hindi ko pala nasabi sa inyong dito rin ako nakatira sa mansyon. Maluwang ang pagkakangiti nitong salita sa kanya. What? Napahawak sa bewang na nabulalas niyang tanong. Naku sir, pasensya ka na sa anak namin. Sabi ni Manang Mercy na tagaluto ron at asawa ni Mang Nestor. Oo nga pala po senyorito. Anak ko nga pala si Mayo. Doktor po siya sa maliit na ospital dito sa Sitio Lucia. Madalas namang wala rito kaya nakalimutan kong ipaalam sa inyo. Paliwanag ng lalaking katiwala. Natitigilan siyang napatitig na lang sa dalaga habang poker face itong ngumiti sa kanya na tila nang aasar pa. Nakakairita ka. Masungit na lang niyang nasabi kahit na naroon ang mga magulang nito. Sabay talikod na niya. Naririnig niyang pinagagalitan ito ng dalawang matanda. Lihim siyang napangiti. Buti nga sa kanya. Sabi na lang niya sa kaniyang isipan. Nagulat siya na doon rin pala nakatira ang mataray na doktora na yon. Naisip niya na sila rin pala marahil ang nagpapaaral sa babaeng yon para maging doktor. Yabang mo ha? Alila lang naman pala namin ang mga magulang mo. Nasabi niya sa isipan. Nang araw na yon ay tumawag na siya sa engineer upang ipakita at isang guni ang mga pinaplano niya sa buong palayan. Napakalaking hektare ng lupain ng palayang yon, kaya naman mall ang nais niyang ipatayo sa lugar o di kaya naman ay malaking pabrika para mas umunlad naman ang lugar ng Sitio Lucia. Hindi siya makapaniwalang sa pagdaan ng panahon ay hinayaan lang ng lolo niya na maging mahirap ang lugar na yon. Nakita ng mga magsasaka ang pagpunta ng engineer. Sigurado ka ba pare? Ipapagawa mong establishment ang lugar na to? Tanong ng kaibigang engineer na si Alex. Yes,
Napakapangit ng lugar na to. Wala man lang mga mall o anumang establishment. I think maganda yung tayuan ng mall. Sabi pa niya. Samantalang nakita niya si Mayo na may dalang malaking medicine kit at isa-isang pinapapila ang mga matatanda. Ano na naman kayang ginagawa ng babaeng yun dun? Natanong niya sa isipan. Pre, nakikinig ka ba? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Wow, you're looking at someone, ha? Napapakampay pa ito ng hintuturo sa kanya. Ano? Umalis ka na nga. Bukas na lang natin to pag-usapan. May sasawayin lang akong matigas ang ulo na babae. Pagalit siyang lumakad patungo sa kubo kung saan nakapila ang mga magsasaka at naroon si Mayo upang isa-isang check-upin ang mga matatanda. Hoy! Ano na naman ba yung ginagawa mo rito? Ginugulo mo sila. Nagtatrabaho ang mga yan. Tapos papipilahin mo lang dyan? Sita pa niya. Hindi siya pinapansin ng dalaga dahil abala ito. Hoy! Aba't binabaliwala mo ba ako? Nagulat naman ang mga matatanda at isa-isang nag-alisan doon. Samantalang tumayo si Mayo. Ano bang problema mo? Kung gusto mong magpa-check up, pumila ka. Nakataas ang kilay nitong utos sa binata. Ano ka mo? Oo, pumila ka. Alam mo naman pala na abala silang lahat sa trabaho, diba? So hindi pwedeng sisingitan mo sila. Pumila ka. Utos pa ni Mayo. Tingin mo magpapagamot ako? Ang kapal! Ikaw lang bang doktor dun sa bulok na ospital na yun? Naituro pa niya ang direksyon sa malayo. Oo, kung sasabihin kong oo, kaya nga nagmamadali rin ako. Mamaya on call pa ako. Sambit nito. So, on call ka pala eh. Bakit nagtsatsaga ka pang manggamot sa mga tao rito? Napapa-cross arms pa niyang tanong at ngumiti ng sarkastiko. Bakit? Ano bang problema mo? Ginagawa ko ito para makatulong. Hindi ba pwede? Makatulong? Nagdoktor ka ba para sa ganyang gawain? Tanong niya sa babae. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi nito sa kanya. Ano naman? Oo, nagdoktor ako para gawin ito. Masama ba? Okay. Pabuntong hininga niyang sabi. Tutal naman pala ay kaya mong manggamot sa labas ng ospital? Pwede ko nang ipademolish ang ospital. Ang lupaing kinatitirikan nun ay pagmamay-ari ko rin naman. Sambit pa niya. Ngumisi pa siya na tila masaya siya sa mga naiisipan niya. Umalis na siya at lumakad palayo. Hayaan mo na lang siya, doktora. Kung papatulan mo siya, masisira lang ang araw mo. Suwestyon ng isa sa mga matatanda. Ngunit hindi napigilan ng doktora na sundan siya. Hoy! Hambog na lalaking parang baliw! Sigaw nito sa kanya. Inis niyang nilingon ng babae. Nainsulto siya sa itinawag nito sa kanya. Kahit kailan, walang trumato sa kanya ng ganon. Lalo at babae. Sanay siyang halos sambahin siya ng mga babae dahil sa kagapuhan niya at kayamanan. Ano uling sinabi mo? Baliw! Hambog! Naiisip mo bang sinasabi mo? Ipapademolish mo ang ospital? Baliw ka na nga kapag ginawa mo yan. Ah, talaga? So dahil sa mga sinasabi mo, baka nga gawin ko ng mas mabilis sa inaakala mo. Eh di gawin mo! Tutali naman ang kaya ng mga aruganteng tulad mo. Sa sobrang taas ng tingin mo sa sarili mo, akala mo'y magagawa mo ng basta na lang ang lahat ng anumang naisin mo. Napalapit na siya sa dalaga dahil sa hindi na niya gusto ang mga naririnig niyang pang-iinsulto nito sa kanya. Hoy, babae, ikaw ha? Sumusobra ka na. Baka hindi mo kilala kung sino ako. Ako si Julian Braganza. Ako ang Natigilan siya sa mga sasabihin nang dumapo sa isang pisngi niya ang isang palad ng dalaga. Halos mahilo siya sa lakas ng impact noon. Ikaw, si Julian Braganza, ang pinakamasamang apo ni Don Desmond Braganza. Ang akala mo ba hindi ko kilala ang buong angkan mo? Para sabihin ko sa'yo, ikaw lang ang hindi ko kilala at nagsisisi akong nakilala kita. Sa lahat, ikaw ang masama ang ugali. Si Sir Leon, hindi ganyan ang ugali.
Kaya nga sa kanya ipinagkatiwala ang korporasyon nyo, di ba? Palatak pa ni Mayo sa kanya. Muling tumingin ng tingin na ng iinsulto. At siya ang naging chairman sa halip na ikaw. Okay na desisyon yun. Kasi kung ikaw, baka maraming tao ngayon ang nagdurusa. Sabay talikod ng dalaga sa kanya. Talaga nga yatang sinasagad nito ang pasensya niya. Sino ba ang babaeng ito sa akala niya para ihambing siya kay Leon? Siya yung lalaki na hindi mahihigitan ni Numan. Kaya naman hinabol niya ito. Nang maabutan ay mabilis na hinablot ang isang braso. Anong sabi mo? Ako ang pinakamasama? Pwes, ipaparanas ko sa iyo ang lupit ng mga lumabas dyan sa bibig mo. Sabay mariin niyang hinalikan ng dalaga sa mga labi nito. Ngunit mabilis siyang itinulak nito at malakas na sinampal muli. How dare you! Wala ka nang awa sa mga taong may hirap? Wala ka ring modo sa mga babae? At muling tumakbo si Mayo palayo sa kanya. Samantalang naiwan siyang napapangiti. Hindi niya alam kung bakit para yatang nakahanap siya ng katapat sa katauhan ng babaeng doktora. Iyon ang unang pagkakataon na nasampal siya nito. Ngunit ang pinagtataka niya, hindi niya magawang magalit ng tuluyan sa dalaga. Matapos ang engkwentrong yon, hindi na niya nakita si Mayo ng mga sumunod na araw. Hindi na raw ito nakakauwi dahil sa dami ng pasyente nito sa ospital. Naisip niyang magpunta sa ospital ng araw na yon para tingnan ang kalagayan ng lugar. Naisip na rin niya ang binitiwan niyang salita kay Mayo patungkol sa lugar na iyon. Hindi niya alam pero tila ba may nag-uudyok sa kaniyang pumaroon. Pagkarating niya doon, agad siyang bumaba ng kaniyang sasakyan. Nakita niya na may ilang sasakyang ambulansya ang nakapark sa labas ng ospital. Pagpasok pa lang niya sa ER, nakita na niya ang halos nagkakagulong mga pasyente at ilang mga nurse, ngunit wala pa ang doktor. Miss, nasaan ang doktor? Kailangan ko ng doktor! Pagalit niyang sabi sa nurse. Sandali lang po sir, maaring maupo muna po kayo dyan sa tabi, kasalukuyan pong may mga ginagamot ang aming mga doktor. Magalang namang sagot ng babae. Bakit? Ano bang nangyayari? Nako, meron pong 5 kabataan ng nalason yata dahil masakit ang tiyan nila, kaya naman sila ang kinakailangang malunasan. Pero unahin niyo muna ako, kailangan ko ng doktor. Masakit itong sugat ko eh. Giit niya, dahil nais niyang makita ang babaeng manggagamot. Nang lumabas ang dalaga, nakita niya agad ito. Tumayo siya upang mapansin siya nito. Hoy, babae! Tawag niya sa doktora, pero para bang wala itong nakita o narinig. Dumiretso sa mga pasyente. Naiinis siyang tumayo at sinundan-sundan ng babaeng doktor. Hoy! Sabi ko, hoy! Galit pa niyang wika habang hinaharangan ng dalaga. Napabuntong hininga na lang si Mayo. Nurse Joy, tawag niya sa isang nurse. Ano ho yun, Doc? Parating na ba yung ilang doktor na nirequest natin? Tanong pa nitong ibinaling sa nurse ang paningin. Naku, Doc, matatagalan pa sila. Malayo pa. Sagot muli ni Nurse Joy. Narinig mo? So sana naman hindi ka tanga. Nakikita mo naman siguro na mas kailangan ako ng mga pasyenteng to kaysa dyan sa kapiraso mong sugat. Tsaka kung may problema ka dyan, dalhin mo na lang sa ibang ospital. Tutal may sasakyan ka, di ba? Drive it! Sabay talikod na nito sa kanya. Naiwan siyang natulala at hindi makapaniwala. Ilang beses na niyang naranasan ang rejection sa babaeng ito. Hindi niya matanggap na may babaeng gumagawa sa kanya ng ganon, lalo pa nga at isa siyang braganza. Sino ba ang babaeng ito? Sa pagkakaalam nga niya ay hindi ito magiging doktor kung hindi sa ang kanila. Hoy! Babaeng doktor! Nasusuya na ako sa mga pagtrato mo sa akin ha? Hindi ako naging braganza para maliitin at baliwalain mo lang ako. Ako ang bigyan mo ng atensyon. Kaya kong magbayad kahit na magkano. Sigaw niya sa dalaga dahil sa nararamdaman niyang inis at pagkapahiya sa sarili. Ngunit walang epekto iyon sa dalaga. Inuna nito ang tungkuling manggamot kaysa ang patulan siya sa mga sinasabi niya. Habang naroon ay patuloy pang nakita niya ang hirap at pagod ng isang babaeng doktor. Nakita niya kung gaano kadedikado si Mayo na matulungan ng batang may sakit.
Ilang oras pa ang lumipas at isa-isa na nga niyang nagamot ang mga yon. Mabuti na lang at malaki rin ang naitutulong ng mga nurse. Habang nakatingin doon, hindi niya namamalayang hawak na niya ang kanyang cellphone at may mga kilalang private doctor na nasa malapit lang na nakadistino. Tinawagan niya ang mga yon upang makatulong sana, kaya lang hindi nakapag-comply. Sunod niyang ginawa ay tumawag na sa mas malaking ospital at nag-request ng ilang doktor dahil nga sa kilala ang kanilang pamilya. Nagkaroon ng connection si Julian at may ilan siyang napapunta. Nagulat na lang si Mayo nang may mga kagamitan at mga ilang manggagamot ang dumating upang tumulong sa napakaraming may sakit. Matapos ang mga pangyayari, hindi niya namalayang nakatulog siya sa bench na naroon dahil sa tagal ng paghihintay. Nagulat na lang siya nang isang daliri ang dumikit sa ilong niya na naging dahilan ng kaniyang pagkagising. Hoy! Napapitlag naman siya at napadilat. Nakita niya si Mayo na nakangiti sa kanya. Oh, tapos na bang panggagamot niyo? Tanong niya habang inaayos niya ang kanyang pagkakaupo. Ano pang ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga. Ha? Ano? Naghihintay. Nauutal niyang sagot. Bakit nga? Ano bang sakit mo? Sabay hawak ni Mayo sa leeg nito at noo. Wala ka namang lagnat. Ano bang problema mo at naririto ka sa ER at nangungulit? Wala bang ibang doktor dito bukod sa'yo? Medyo pagalit niyang tanong. Alam mo naman na mahirap lang kasi ang lugar na to. Bihira ang mga doktor na pumapayag na ma-assign dito. Meron man, nakaschedule lang ang pagpunta nila. Maliban dun ay wala na. Maliban lang kung sobrang delikado ng sitwasyon. Food poison ang naging kaso kaya kinakailangan ng mas agarang madali ang pag-aasikaso. Paliwanag ni Mayo. Hindi niya namamalayang napapatango-tango na siya sa mga sinasabi ni Mayo. O sige na, umuwi na tayo. Tanging nasambit niya. Natawa naman ang dalaga. Ano? Bakit? Naghihintay ka ba dito dahil sa inaakala mong sasabay akong umuwi sa'yo? Nakangiting tanong ni Mayo, na tila nakalimutan ng kanina lang ay muntik na silang magkainitan ng pagtatalo. Hindi. Akala ko lang uuwi ka na rin. Hindi ka pa ba uuwi? Kanina ka pa rito. I mean, ilang araw ka na rin hindi umuuwi. Tumayo na lang si Mayo buhat sa pagkakaupo sa tabi niya. Umalis ka na nga. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Marami pa akong pasyente. Wala naman akong karelyebo. Sambit pa nito. Teka, ang daming doktor kanina. Sila ba? Wala na. Umalis na silang lahat ng may ayos nilang iba pang pasyente. Siyempre ako na ang in-charge sa lahat ngayon. Tumalikod ng dalaga. Samantalang, nang makauwi siya, naiinis siya. At hindi siya makapaniwala na ganoon ang sitwasyon ni Mayo sa ospital na yon. Pero nakita rin niya na napakaraming kakulangan ng ospital na yon bukod sa mga manggagamot. Tumawag siya sa kakilala niyang malaking ospital at nagtanong kung sinong doktor ang maaaring ipadala sa ospital na yon. Nag-offer siya na maaaring makatanggap ng karagdagang bonus ang papayag na magtrabaho sa ospital. Humiling rin siya ng mga bagong kagamitan, pati na rin ambulansyang magagamit ng pagamutan. Nakita nga kasi niyang luma na ang ambulansya. Naisip niyang lubos na ngang napabayaan ng ospital, kaya sa halip na pagpapademolish siyang gawin niya, iba ang naisipan niyang i-request sa pinsan niyang si Leon. Oh, akala ko ba gusto mo raw ipademolish ang ospital dyan sa sitio? Anong nangyari at nagbago na yata ang ihip ng hangin? Tanong ni Leon buhat sa kabilang linya. Wala. Basta, ibigay mo ang gusto ko. Kung ayaw mong guluhin kita dyan sa pamahala mo, ibigay mo lahat ng mga sinasabi ko, okay? Pautos niyang wika sa pinsan. Ang hindi niya alam ay lihim itong natutuwa na tila may malaki ng pagbabago sa ugali niya. Makalipas pa ang isang linggo habang naglalakad siya sa palayan, nakita naman niya si Mayo na may tulak-tulak na kariton. Nagtataka siya dahil sa kabila ng pagod nito ay pilit nitong itinutulak ang kariton. Nang malapitan niya ito, nakita niyang may lamang maliit na baka ang kariton. Ano ba yan, Mayo? Baka naman ngayon?
Tulungan mo na lang ako! Pasigaw namang wika ng doktora. Anong nangyari sa baka? Pati ba naman ito? Pinagtutuunan mo pa ng pansin? Ay, ang dami mo namang reklamo. Tulungan mo na ako at pasanin mo tong baka, dali. Dalhin natin siya ron sa kubong yon. Inuro nito ang pinakamalapit na kubo kung saan namamahinga ang mga magsasaka. Nang makarating sila doon ay nakita sila ng mga tauhang naroon. Nako, doktora! Saan mo naman natagpuan ang bakang yan? Mang Tasyo, nakita ko siya dun sa daan. Sa tingin ko, nasagasaan ito ng kung sino at hindi man lang tinulungan. Sa tingin ko, doon ito galing sa may maliit na sakahan sa kabilang baryo. Teka nga, bakit pati yung pinapakailaman mo? Taga-kabilang baryo naman yata yan. Mamaya sabihin ninakaw mo yan at maring may sakit na yung hayop na yan. Alam mo, Julian, wala namang manggagamot ng hayop rito at saka maaati mo bang makitang namamatay ang isang hayop kahit na alam mong may magagawa ka? Tulad rin naman sila ng mga tao na may buhay. Isipin mo na lang kung anong laking tulong yan sa amo niya. Makatwirang sagot ni Mayo. Napabuga na lang siya ng hangin. Napatunayan niyang wala na siyang sinabi na wala itong ikakatwiran. Pero sa kabila ng lahat, natatagpuan niyang sarili niyang sinusunod ang mga pakiusap nito sa kanya. Napapatitig na lang siya sa babae at tila ba lalong nagdudulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam ang makita niyang bawat galaw nito. Napapakurap na lang siyang iwinaksi sa isipan ng kanyang hindi pangkaraniwang naiisip. Sir, maganda si Doktora, no? Tanong ng isang magsasaka na kanina pa pala siya napapansin na nakatitig sa dalaga. Napatikim naman muna siya. Ho! Hindi ah! Mas maraming maganda sa Manila. Si Mayo, ordinaryong babae lang sa paningin ko. Sagot niyang nagkakaila sa matanda. Ah, ganun po ba? Pero sa tingin ko po mas nakakahigit siya kaysa sa ibang babae na sinasabi ninyo. Mabuti ang puso niya at maging ang tulad mong may pagkaarogante ay napapasunod niya. Sabi pa ng matanda. Kamuntik naman niyang mabatukan ang matandang lalaki. Mabuti na lang at naalala niya pa rin kaedad ito ng lolo niya. Siya na isang multi-billionaire. May mataas na pinag-aralan at palaging nakukuha ang anumang naisin niya. Lumaki siyang ganoon ng pinaniniwalaan. Wala rin siyang pakialam sa iba. Maaaring nga kaya ang isang totally bad person na gaya niya ay bigla na lang mababago ng isang tulad lang ni Mayo. Pero may isang parte ng pagkatao niya na napapasunod ng dalaga. Kahit na anong tutol ng isip niya, tila palihim namang napapasunod ang kaniyang puso. Isang gabing malaking sakuna ang naganap. Tila nagkaroon ng malaking sunog sa isa sa mga kabahayang tinitirhan ng mga magsasaka. Nasunog ang isang bahagi ng taniman, yung malapit ng maani. Dahil sa nangyari, hindi maiwasang sisihin ng mga magsasaka si Julian. Alam naming ikaw ang may pakana ng lahat ng to, sabi ng isa sa mga magsasaka. Gusto mo kaming mamatay para makuha mo ng lupain at mapatunayan ang anumang nais mo. Segunda pa ng isa sa kanila. Hindi kami papayag. Kung kailangan magwelga kami, gagawin namin. Maghahain kami ng petisyon sa korte. Hindi maaaring ganito ang ginagawa mo sa amin. Nagulat siya dahil wala naman siyang ginagawang ganon at ang mga plano pa lang niya ay hindi pa niya nasisimulan. Sandali nga! Sumusobra kayo! Wala pa akong aksyong ginagawa sa mga plano ko! Sambit niya. Ngunit nagkaingay ang lahat ng mga tao. Tila nakaramdam siya ng panglulumo. Kapag nagpatuloy ito, naisip niyang maaari siyang tuluyang itakwil ng kanyang lolo. Sandali lang po! Sigaw bigla ng isang boses. Nagulat naman siya. Hindi niya akalaing may isang tinig ang tila magsasalita para sa kanya. Bakit, Doktora Mayo? Hindi ba narinig mo nga mismo na nais niyang ipademolish ang ospital? Sabi pa ng isang matanda. Narinig ko nga po yon, pero hindi po ibig sabihin ay huhusgahan natin siya. Oo, nung una, nakita natin ang masamang ugali niya. Pero ngayon naman ay dapat nating makita rin ang kabutihan niya. Hindi po madaling gumawa ng bagay na labag sa iyong loob, pero ginawa niya.
Kaya alam kong hindi niya magagawang ilagay kayo sa kapahamakan tulad ng sa kunang nangyari. Naniniwala ako na walang may gusto ng naganap na sunog. Pagtatanggol nito sa kanya. Anong nangyari at tila ipinagtatanggol mo pa siya? Hindi po sa ganun, Mang Kanor, pero siguro naman po ay may karapatan akong magsabi ng aking kaisipan. Lahat tayo ay tao lang. Maaari kung minsan na may naiisip tayong mga bagay na nais nating gawin para sa ikauunlad ng isang bagay. Naniniwala akong naiisip niya lang na mapaunlad ang lugar na to, ang Sitio Lucia. Pero alam ko na hindi siya gagawa ng mga bagay na ikakapahamak ninyo at ang lahat ay maiidaan sa usapan. Paliwanag pa ni Mayo. Magpasalamat po kayo at napakabuti ni Doc Mayo. Kaya bibigyan po namin kayo ng pagkakataon na mabago niyo ang pananaw namin. Sabi pa ng isa sa kanila. Nag-alisa ng mga ito sa harap ng mansyon. Natulala naman siya dahil hindi niya lubos maisip na ganoon ang impluwensya ni Mayo sa mga tao. Nakita siya nito sa kusina ng bar counter. Mag-isang umiinom. Pinag-iisipan niya ang mga nangyari. 10 oras ng gabi, umiinom ka pa? Napalingon siya sa gawin nito. Nakita nga niya sa wall clock na 12:00 na ng madaling araw. Ikaw, bakit gising ka pa? At himala, wala ka sa mahal mong bulok na ospital. Sambit pa niya. Bulok na ospital ba? Mayroong mabait at mayamang lalaki ang tumulong sa bulok na ospital na sinasabi mo. Nagpadala ng mga bagong doktor at mga medical equipment. Sino kaya yon? Pasulyap nitong tingin sa kanya habang nagtatanong. Malay ko, sabi na lang niya kahit na alam niyang siya ang may gawa nun. Bakit mo ginawa yun kung ayaw mo naman pala sa ospital na yun? Sabay lapit nito at umupo sa kabilang upuang bilog na malapit sa kanya. Lumayo ka nga, pasinghal niyang salita. Ang sungit mo naman, sige ka, kapag lumayo ako, baka malungkot ka lang. Sabay kindat pa ni Mayo sa kanya. Nilalandi mo ba ako? Bumilog naman ang bibig nito at nanlaki ang mga mata sa tanong niya. Grabe ka naman! Nilalandi ka agad ang Ngunit hindi na nito na ituloy ang mga sasabihin nang ilapat na niya ang mga labi niya sa labi ng dalaga. Nanlaki naman ang mga mata ng dalagang doktora pero sa pagkakataong yon, marahan na siyang tinutulak nito. Huminga lang ng malalim si Mayo bago bumaba sa mataas na kinauupuan. Sige, maiwan na kita. Delikado ka palang kausap. Nanunuka ka. Sabay talikod nito sa kanya at patakbong tinungo ang hagdan upang pumunta na sa kanyang kwarto. Naiwan naman siyang nakangiti habang sinusundan ang dalaga. Ginawa mo pa akong manok. Sabay napapabunghalit siya ng tawa kahit na siya na lang ang mag-isa sa kinauupuan. Samantalang si Mayo naman ay kabang-kaba dahil sa ginawa sa kanya ni Julian. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa kanya. Oh my! Bakit ang lakas ng tibok ng puso ko? Hoy! Puso! Tahimik! Sitapan niya sa kanyang sarili. Sabay tinapik-tapik ang sariling dibdib. Sabay napahawak siya sa kanyang mga labi. Kulang na lang ay magwalling siya. Hindi niya kinakaya ang enerhiya ni Julian. Naisip tuloy niyang kinakailangan na niya itong iwasan. Pero paano niya ito maiiwasan? Sa tuwing titingnan niya ang binata, nakadarama siya ng awa. Para kasing walang nakakaintindi sa mga ninanais nitong gawin. Kaya kinabukasan, sinubukan niya itong iwasan. Lumalakad siya ng dahan-dahan ngunit nasakto namang nagbukas ito ng pintuan ng kwarto. Bakit ganyan kang lumakad? Naka-cross arm na tanong nito sa kanya. Ha? Ano kasi baka magising kita. Alam kong puyat ka at may hangover ka pa. Siya nga pala, ito. Inumin mo pantanggal ng hangover. Sabay abot niya sa isang tableta. Ngunit bigla na lang hinablot nito ang kamay niya. Kaya naman, napasandal siya sa dahon ng pintuan. Nakatitig lang ang mga mata nito sa mukha niya. Siya naman ay mariing napapapikit. Hindi niya namamalayang humahaba na pala ang nguso niya sa pag-aakalang hahalikan siya ng binata.
Natatawa na lang na dinutdot ni Julian ng isang daliri nito ang kaniyang noo. Ano ba sa akala mong gagawin ko sa'yo? Siguro, nagustuhan mo ang halik ko kagabi, no? Nakangisipan itong tanong sa kanya. Uy, hindi ah. Ang kapal nito. Aalis na ako. Nagkakandahaba ang mga ngusong inalis niya ang sarili sa harapan ng binata. Uuwi ka ba? Habol nitong tanong. Napahinto naman siya at nilingon ng binata. Hindi. Maiksi niyang tugon. Bakit? May mga doktor na dun ah. Basta hindi ako uuwi. Ngunit nagulat pa siya nang nasa tabi na niya si Julian at kasabay niyang naglalakad pababa ng hagdan. Bakit nga? Susunduin na lang kita. Nakangising sambit nito sa kanya. Natigilan naman siya. Hindi kasi siya sanay na hindi sila nagbabangay nito. At isa pa, ano namang meron at susunduin pa siya nito. Kaya lang nasa labas na sila. Nakita na naman nila ang ilang grupo ng mga magsasaka. Tila si Julian ang hinihintay. Doktora, kailangan lang naming makausap ang lalaking yan. Sabi ng isang lalaki. Ang problema ay hindi niya kilala ang lalaking yon. Halos lahat kasi ng trabahante sa bukid ay nakausap na niya at kilala niya. Bakit? Anong kailangan niyo sa akin? Sandali, bakit gusto niyo siyang kausapin? Sabat niya. May nais lang kaming iparating kay Mr. Braganza. Masama ba, doktora? Masama ang tingin ng lalaki at napansin niyang may hawak na karit ang mga ito. Hindi kami pwedeng makipag-usap. Antayin niyo na lang ang pinuno ng kawani ninyo. Harang pa ni Mayo. Nag-aalala siyang may mangyaring masama kay Julian. Maya-maya ay mayroon namang dumating na mga pulis. Nakita iyon ng mga kalalakihan na huminto sa tapat ng mansyon at nagsibabaan papunta sa mga ito. Anong nangyayari dito? Tanong ng isa sa mga pulis. Wala naman ho. Gusto lang namin sanang makausap si Mr. Braganza. Sagot ng isa sa mga lalaki. Kung gusto ninyo siyang makausap, sa police station niyo pwedeng pag-usapan ang mga hinaing ninyo. Sagot naman ng mga pulis. Kaya naman hindi na nagpumilit pa ang mga kalalakihan. Bilang pangako naman ni Julian sa mga ito, nakakausapin niya ang lahat sa takdang panahon upang ipaliwanag ang mga bagay na nais niya sanang gawin para sa lupain. Salamat. Maiksi niyang sabi kay Mayo nang nakaalis na ang mga pulis at mga kalalakihan. Para saan naman? Nagtatakang tanong ng dalaga. Para sa lahat. Mahinang tugon muli ni Julian. Napapakamot naman si Mayo ng kilay niya at tila hindi niya kayang salubungin ang mga tingin ng binata. Alam niyang hindi niya dapat bigyan ng kulay ang ginagawa nitong pagpapasalamat. Sige, alis na ako. Marami pang pasyente ang nangangailangan sa akin. Sagot na lang niya sa binata. Nang makaalis na ang dalaga ay nagbalik naman si Julian sa loob ng mansyon. Nakasalubong naman niya si Mang Nestor at ang asawa nitong si Manang Mercy. Senyorito, nakaalis na ho ba ang mga pulis? Tanong ni Mang Nestor. Kayo ho bang tumawag ng mga pulis? Mahinahong tanong niya sa mga ito. Nako, senyorito, sa uuli-uli ay wag po kayong sasama bigla o basta sa mga yon. Hindi natin alam baka mamaya ay padala sila ng mga kaaway na gustong kumamkam ng lupain ng lolo ninyo. Sabi pa ni Mang Nestor. Mang Nestor, hindi ho ba naging masama ang pagtrato ko sa inyo? Pero bakit po nagmamalasakit pa rin kayo sa akin? Napabuntong hininga naman ang dalawang matanda. Senyorito, hindi yan totoo. Maaring lumaki lang kayo sa lugar na walang nagpapakita o nagpapaunawa sa inyo ng bagay kung paano maging mabuti sa kapwa. Pero ang lolo nyo, napakabuti niya po sa amin. Kaya kahit po magpakita kayo sa amin ng kagaspangan ng ugali, alam po namin na mabuti kayong tao. Sabi ni Aling Mercy. Sa inyo po pala nagmanang anak niyong siga. Natatawa niyang sabi. Nako, senyorito, pasensya ka na sa anak namin. Kung minsan ay palagi kang napapagtarayan, pero kung naaalala mo pa siya noon, isa sa mga nag-alaga sa'yo nang magkasakit ka. Noong nadala ka sa Amerika, mga 3 buwan kang nabulag. Naalala mo ba yun? Ho?
Oo, naalala ko pa nung 20 years old ako. Naoperahan ako sa mga mata. Pero nang tanggalin na ang takip ng mga mata ko, hindi ko naman siya nakita. Ah, oo, kasi bumalik na ang anak namin. Nag-aaral pa kasi siya noon ng pagdudoktor. Nang malaman ni Julia na isa pala si Mayo sa mga nag-alaga sa kanya noon, nagtaka siyang hindi nito sinabi sa kanya ang bagay na yon. Kaya naman hindi siya nakatiis na nagpunta sa ospital para makita ang dalaga. Mahina siyang kumatok upang maagaw ang atensyon ng dalaga. Kasalukuyan kasi itong nagbabasa sa loob ng opisina nito. Oh, bakit ka narito? Wala lang. Naisip ko lang na bisitahin ka. May sinabi sa akin ng mga magulang mo. Nangingiti niyang salita habang sinasalubong ng tingin ang mga mata nito. Sa puntong yon, napansin ni Mayo na ibang timbre nito. Nakikipag-usap din ang binata sa kanya sa mahinahong tinig lamang. Parang nagbago ang ihip ng hangin. Anong ihip? Natanong niya habang nakaupo sa upuang naroon. Ikaw, hindi ka yata galit at naiinis ngayon at yung mga nakaarko mong kilay tila hindi ko na nakikita. Talaga? Bakit? Ganun mo ba ako nakilala? Palaging nakaarko ang mga kilay? Hindi makapaniwalang tanong ni Julian. Oo, simula nang dumating ka, ganun ka kaya. Tsaka ano bang ginagawa mo rito? Wala. Gusto ko lang magpasalamat sa mga kabutihan mo sa akin. Ano bang maaari kong gawin para makabawi? Para saan naman ba ang mga sinasabi mong pasasalamat? Basta lang salamat sa kabaitan mo. Seryosong wika ni Julian. Sapat na ang ginawa mo para dito sa ospital. Wala kang dapat na ipagpasalamat. Napapangiting sagot niya. Napatingin naman sa kaniyang binata at muli na namang tumitig. Ang mga gusto kong gawin sa sakahan, hindi mo ba ako pagsasabihan? Alam mo Julian, malaki ka na. Alam kong alam mo na ang tama. Isa pa, wala akong karapatang diktahan ka. Ang mga desisyon mo sa buhay dapat sarili mong pagpapasya. Mayo, hindi ka ba naging mabait sa akin dahil gusto mong baguhin ko ang pasya ko tungkol sa palaya ni Lolo? Hindi mo ba ako pagpapayuhan na huwag kong sirain yun at pabayaan na lang sa mga mahirap na magsasaka? Natatawa naman si Mayo sa kanya. Talaga bang gusto mong sabihin ko sa iyo yan? O naghahanap ka lang ng taong masasabi mong nag-utos sa iyong maging mabuti ka? Sa tingin ko, yun talagang gusto mong gawin. Hindi mo lang maamin dahil nahihiya ka. Nahihiya kang ipakita sa iba na may kabutihan sa puso mo. Sabi pa ng dalaga, sabay umupo sa tabi niya. Ako mabuting tao? Mali ka. Hindi ako mabuting tao. Si Julian Braganza ang nag-iisang Braganza na walang awa at malasakit sa iba. Sarili ko lang ang pinagmamalasakitan ko. Sagot niya sa dalaga. Yan ang akala mo. Yan kasi ang sinisiksik mo sa isipan mo. Pero ang tunay na Julian ang nakikita ko. Sagot na lang ni Mayo. Nang makauwi na siya sa kaniyang bahay at kasalukuyan ng nasa sariling silid, naisip nga niya ang mga sinabi ng dalaga. Naisip nga niyang may mga bagay siyang nagagawa nitong nakalipas na buwan na hindi niya inakalang magagawa niya. Kaya naman tinawagan niya ang pinsan niyang si Leon para sabihin ang naging desisyon niya. Kinabukasan ay nagdatingan ng ilang kagamitang pangbukid sa palayan. Nagulat ang lahat ng mga tao roon. Tingnan niyo, may mga dumarating pang ilang kagamitan. Para dito ba talaga yan? Tanong ni Mang Ernesto. Nako, hindi lang yon. May ilang baka, kambing at mga kabayo rin ang dumating sa kwadra. Hindi ko alam kung saan galing pero nagulat na nga lang kami. Sabi ng mga nagdi-deliver, may parating pa raw na mga baboy. Masayang sambit ni Mang Tasyo na nangangalaga sa mga hayop. Maya-maya ay nakita nilang parating si Julian Braganza. Siya kayang may pakana ng lahat? Tanong ni Aling Lina. Nako, imposible yata yan. Di ba nga gusto na niyang ipatigil ang pagsasaka dahil lang gusto niya ay gawing mall ang buong pataniman? Teka lang po, bigyan po natin ng pagkakataong makapagpaliwanag si Julian. Tutal naman po sa ilang buwan niyang inilagi rito ay wala pa siyang ginagawang masama.
Huwag po muna natin siyang husgahan. Malay naman po natin na mabuti naman talagang hangarin niya para sa lugar na to. Payo ni Mayo sa lahat. Nako, sige, bigyan natin siya ng pagkakataon. Total naman ay mukhang naimpluwensya na siya ng ating mabuting doktora. Sabi ni Mang Ernesto. Tama po kayo. Narito po ako para sabihin iayos ko ang lupain ito para mas mapaganda pa. Hindi ko nasisirain pa ang kabuhayan ninyong lahat. Ako po ang nag-request ng lahat ng mga kagamitang yan at ang mga hayop na makakatulong ng malaki dito sa atin. Balak kong dagdagan ang inyong ikabubuhay. Bukod sa pagsasakay, maaari na rin ang pangangalaga ng mga hayop. Sisimulan na rin ang construction para sa bahay ng mga alagang baboy. Naniniwala ko na ito ang pinakamaganda kong gagawin para mapangalagaan ang pangalan ng lolo ko. At naisip ko na ito marahil ang dahilan nila kaya nila ako pinapunta rito. Yay! Kuya Julian, hindi na rin po ba masisira ang ospital ni Ate Mayo? Singit naman ng 9 na taong gulang na batang babae na naroon. Ella anak, huwag kang sumabat sa usapan ng mga matatanda. Saway ng ina ng bata. Huwag kang mag-alala, Ella. Hindi ko na ipapagiba ang ospital. Bagkus ay magpapasimula ako ng maliit na klinika dito sa malapit sa atin para hindi lahat ng pasyente sa ospital kagad ang takbo. Para na naman mabawasan ang trabaho ng Ate Mayo mo at gagawa rin ako ng paraan na dumito na lang siya. Nakangiti pang sabi ni Julian na siya namang ikinatuwa ng mga nakakarinig. Anong sabi mo? Hindi pwedeng sinasabi mo. Paano na lang ang ospital kung wala ako? Protesta ni Mayo. Marami nang darating na doktor, kaya magiging maluwag ng schedule mo. Magkakaroon ka na ng oras para sa akin. Makahulugan niyang sambit sa dalaga. Ano? Bakit ko naman gagawin yon? Tanong nito habang umiiwas ng tingin sa kanya. Alam niyang pinamumulahan ito ng pisngi. Oo, bagay po kayo Ate Mayo. Bagay po kayo ni Kuya Julian. Sigaw muli ni Ella, isa sa mga batang ginamot ni Mayo noong nagkasakit ito. Ella! Saway muli ng ina nito. Tumigil na kayo. Aalis na muna ako. Sabi naman ni Mayo. Saan ka naman pupunta? Iiwasan mo na naman ba ako? Tanong niya sa dalaga. Napahinto naman si Mayo, ngunit nanatiling nakatalikod. Doc Mayo de la Rosa, maari mo ba akong gamutin? May sakit kasi ako. Seryoso niyang salita at nagulat ang lahat. Ano namang sakit mo? Nauutal na tanong ni Mayo nang humarap sa kanya. Dito. Inilapag niya ang kanyang palad sa kaniyang dibdib at marahang tinapik-tapik yon. Masakit ang puso ko kasi palagi mo akong iniiwasan. Tsaka masakit ang puso ko kasi hindi kita madalas makita. Kaya nga, nagpasya na akong ayain kang magpakasal para tuloy-tuloy na ang treatment mo sa akin. Inilabas nito ang isang singsing at marahang lumapit sa kanya. Doc Mayo de la Rosa, please be my personal and exclusive doctor. Sabi niya habang nakaluhod sa harap ng dalaga. Napatakip naman ng 2 palad si Mayo sa kaniyang bibig. Hindi siya makapaniwala na nakaluhod ngayon sa harapan niya si Julian Braganza. Ano? Personal and exclusive na doktor mo? Nauutal na ulit ni Mayo sa sinabi ng binata. Oo, you're mine and I want you to be my wife. Maging personal na doktor pwede, pero exclusive? Sorry po, hindi pwede. Sagot niya. Ha? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Akala ko gusto mo rin ako. Tanong ni Julian. Magkaiba naman yon. Ibang pagkakagusto ko sa'yo sa pagiging exclusive doctor ko. Hindi ako pwedeng tumigil sa panggagamot ng ibang tao. Doktor ako at may sinumpaang tungkulin. Sagot ng dalaga. Natawa naman ang binata at nilapitan siya. Anong sagot mo sa pag-aaya ko sa iyong pakasalan ka? Magiging Mrs. Julian Braganza ka na ba? Seryosong tanong ni Julian. Sige na anak, pumayag ka na. Alam namin ng tatay mo na noon mo pa mahal si Senyorito Julian. Hindi ba inaalagaan mo pa siya sa Amerika noon?
pagbubuking pa ng kanyang ina. Nay, huwag niyo pong sabihin yan, nasabi ni Mayo. No need, alam ko ng lahat. Sinabi na rin sa akin ni Lolo, at kahit pa hindi mo yun ginawa noon, aayain pa rin kita ngayon. Dahil ikaw ang nagpaunawa sa akin ng mga magagandang bagay at kung paano magmalasakit sa iba. Dahil sa'yo, natuklasan kong hindi naman pala ako kasing sama, tulad ng inaakala ko. Bigla siyang niyakap ni Julian at hinalikan sa labi. Yay! Tuloy na ang kasal! Sabi pa ng batang si Ella. Masaya namang nagpalakpakan ng lahat ng mga taong naroon. Masaya rin sila na nakatuluyan ni Mayo ang mabuti nilang doktora, ang isang lalaking tulad ni Julian, na nakita nilang may puso rin pala at malasakit para sa ibang tao. Nabalita sa buong angka nila ang gagawin niyang pagpapakasal sa isang simpleng babae na manggagamot. Kaya naman gustong makilala ng mama at papa niya ang dalaga. Kaya sa isang party ay isinama niya si Mayo. Sigurado ka ba talagang kailangan kong makilala ang buong angkan mo? Tanong ni Mayo. Kinakabahan ito dahil alam nitong mayayamang tao ang buong Braganza. Mukhang kinakabahan ng babaeng siga. Okay lang yan. Alam kong kayang-kaya mong dalhin ang sarili mo, kahit na saan ka pa ilagay. Proud na sabi ni Julian. Hinawakan niyang isang kamay ng fiancé. Alam mong proud ako sa'yo. Sambit pa niya sa dalaga at hinagkan ang mga labi nito. Alam ko, pero alam mo bang proud rin ako sa'yo? Sana alam mo yan. Sambit ni Mayo. Nang naroon na sila sa malaking mansyon ng mga Braganza, tila naluluha ang mga mata ni Mayo. Napakalaking mansyon iyon. Halos doble ng mansyon sa sityo. Kaya naman, namangha talaga siya. Pagpasok pa lang nila, nakita niyang naglingunan ng lahat ng mga tao sa kanya. Oh, narinig na palang mapapangasawa ng bagong farmer. At dahil dyan, babansagan ka naming the farmer's wife. Sabi ng isa sa mga pinsan ni Julian. Nagtatawanan ng mga ito at masaya silang sinalubong. Napatawa naman siya. Hindi niya naisip na sasabihin iyon ng mga pinsan niya. Huwag niyong hamunin ng fiancé ko. Hindi siya natatakot sa mga sasabihin niyo. I think she already accept it. She's a daughter of a former farmer, kaya hindi na bago ang bansag na yan. Sagot ni Julian. Hindi naman maunawaan ni Mayo ang ibig nilang sabihin. Julian, anong ibig niyong sabihin? Nagtataka niyang tanong. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang anak namin, ipinagpalit ang napakalaking posisyon niya dito sa kumpanya para lang maging magsasaka sa bukid. Inaako niya ang pamumuno doon sa Sitio Lucia, ang lugar na halos pabayaan na namin at kalimutan sa mga listahan ng mga ari-arian. Sabat ng isang sopistikadang babae. Sa tingin ni Mayo ay ang ina ni Julian. Ma, napag-usapan na natin to ni Papa, di ba? Sagot naman ni Julian sa kaniyang ina. Oo, pero gusto kong malaman kung okay lang ba sa babaeng niya na maging isang magsasaka ang isang lalaking may mas magandang kinabukasan pa sana. Hindi tong plano namin para sa'yo, anak. Sambit ni Mrs. Linda Braganza. Ano naman po ang masama sa pagiging magsasaka? Wala pong maihahaing bigas sa hapag ng bawat pamilya kung walang mga magsasaka. Kung magiging magsasaka si Julian, ako ng pinakamasayang babae. Dahil naniniwala ako ng trabaho ng mga magsasaka ay trabaho ng mga taong responsable. Hindi po biro ang magtanim at hintay ng pagdating ng anihan. Kaya lahat ng mga farmers ay mayroong responsable at matyagang pag-uugali at kaisipan. Dahil sila yung mga taong matyaga at marunong maghintay ng tamang oras. Hindi po madaling gawin ang bagay na yon. Walang takot na sagot ni Mayo sa ina ni Julian. Dahil doon ay hindi na ito nakasagot sa sinabi ng dalaga. Lalo namang humanga si Julian sa kaniyang fiancé. Honey, hayaan mo ng anak mong magdesisyon para sa buhay niya. Matanda na siya. Sabat ng isang lalaking may edad na rin. Iyon si Mr. Raymond Braganza. Kasalanan ni Leon to. Marahil ay gusto kasi nitong makuha ang lahat ng korporasyon. Sambit pa ng ginang. Mama, tama na nga. Nakakahiya ang pinapakita niyo sa fiancé ko. Ako ang nagkusang tanggapin ng trabaho sa bukid at malapit ko nang gawing rancho ang Sitio Lucia
Ang totoo niya, nagpapasalamat ako kay Leon. Kasi kung hindi ako napunta sa lugar na yon, hindi ko mabubuo ang pagkatao ko ngayon. Hindi ko malalaman kung saan ako nararapat. Sawa na akong makipagkompetensya sa kahit na sino sa mga pinsan ko para lang maipakita ko sa inyo na I'm worth it. Julian, hindi ako makapaniwala na ikaw ang nagsasalita. Nasabi ng kanyang mama. Dahil sa lugar na yun, ma, may mga taong tinanggap ako at pinahalagan sa kabila ng mga masama akong pagtrato sa kanila. Kabutihan ang pinakita nila sa akin. Kaya naman alam kong mas magiging mabuting tao ako sa pananatili ko sa lugar na yon. Doon lang po ako, kasama ang mahal ko. Sabay akbay niya sa nobya. O siya, tapos na ang usapang ito. Ngayon alam natin ang magiging buhay ni Julian Braganza. Sana sa susunod makita ko rin ang magiging kalagayan ng iba ko pang mga apo. Masayang wika ng lolo nilang si Don Desmond Braganza. Habang nagpapatuloy ang party, naroon lang si Mayo sa table kung saan sila pinaupo. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat ng mga tao. Hinahanap ng mga mata niya ang isa sa mga babaeng nabalitaan niyang naging asawa ni Leon, ang binansagang beggar's wife. Hello, ako nga pala si Jacob, nakababatang kapatid ni Julian. Ano kayang dahilan at nagbago ang mata pobre kong kuya? Nakakapagtaka yun, hindi ba? Tanong nito sa kanya. Hindi naman siya nagbago, kasi hindi naman talaga masama ang kuya mo. Marahil hindi lang siya nabigyan ng pagkakataong ipamalas ang bagay na yun sa pamilya niyo. Maaring lumaki si Julian sa isang kapaligirang palagi na lang siyang nahuhusgahan. Tipid niyang sagot at sinabayan ng ngiti. Makalipas ang ilang buwan, ay kinasal silang dalawa. Masaya siya dahil alam niyang hindi siya nagkamaling gawin ang pakasalan ng binata. Naging napakabuti nito sa kanya, katulad ng sinabi niya dati. Hindi ito nagbago, kundi nailabas lang nito ang tunay nitong pagkatao. Doktora, kailangan ko ng gamot. Malambing na wika ni Julian sa asawa nang tumabi ito sa kanya sa kama. Ano namang sakit mo? Seryoso naman niyang tanong sa asawa. Kailangan ko na ng matinding gamot. Ayaw ko na ng yakap sulat kispirin ha. Hindi natatalab yun. Sambit pa niyang nagdadrama sa asawa. Ha? Bakit? May mas matindi pa bang gamot bukod dyan? Oo naman, honey. Ano ka ba naman? Doktor ka pa naman. Mas gusto ko yung matapang na gamot. Yung tipong pagkatapos mong ibigay sa akin, tiyak kong magaling agad ako. Sabi pa ni Julian. Nakakatawa ka naman, honey. Ano ba yun? Teka, hahanapin ko muna sa medicine cabinet. Tangka pa siyang aalis at tatayo sa tabi ng asawa. Kaya lang ay mabilis naman siyang hinatak ng asawa at ipinailalim siya nito. Ay! Tili pa niya. Bakit aalis ka pa? Ang hina naman ng doktora ko. Gamutin mo na ako. Pabulong naman niyang sabi sa asawa. Teka nga, honey. Ano ba kasing gamot yan? Sabihin mo na sa akin. Tanong niyang napahawak pa sa mga pisngi ng asawa. Hindi mo talaga alam? Hindi nga. Sabay pisil pa niyang muli sa pisngi ni Julian. Eddie, Sexpirin. Pabulong pa niyang sambit sa asawa niya at sinabayan pa ng bunghalit ng tawa. Grabe ka talaga, honey. Kung ano-ano nang naiisip mo, alam ko namang gamot yan. Kinikilig rin niyang sambit. Nayakap niya ito at hinalikan. Alam naman kasi niyang naglalambing lang ito sa kanya dahil sa matagal na niya itong hindi na pagbibigyan. Kaya naman sa halip na iwasan niyang paglalambing ng mabait at maunawain niyang asawa, ay tinugon niya yon ng ubod ng tamis na halik at puno ng pagmamahal. Naalala pa niya ang sumpaan nila noong ikasal sila sa harap ng altar, ang sumpaan ng kanilang pagmamahalan. Mamahalin kita sa hirap at sa ginhawa. Paliligayahin kita sa lahat ng oras. Ipaparamdam ko sa iyo kung gaano ako kasaya na ikaw ang babaeng pinakasalan ko. Kahit ilang hektare ng lupain ay makakaya kong araruhin. Maipakita lang sa iyo ang katas ng lahat ng pagod ko. Gagawin ko ang lahat mapaligaya ka lang at mabuhay tayo ng masaya at masagana. Napatunayan naman ni Mayo na lahat ng mga sinabi niya ay ginagawa niya. Naging isa siya sa mga lalaking nagbubukid kahit na sa mansyon sila nakatira.
Natutuwa ang marami dahil kahit na hindi niya yun dapat gawin, natutuhan niyang makisama sa mga tauhan niya at mas magbigay ng malasakit sa mga magbubukid at matulungan ng mga ito na magkaroon ng maayos na buhay. Kasabay naman din noon ang pagpapagawa nila ng maliit na klinik at sa dami ng mga nagpapagamot doon, hindi na magawa pang mamalagi ni Mayo sa malaking ospital ng Sitio Lucia. Alam din kasi niyang marami ng mga doktor na pumayag na ma-assign doon. Tumulong din sila sa pagpaparenovate ng ospital para sa ikauunlad ng pagamutan sa lugar na yon. Lumipas pa nga ang panahon, nakilala rin ang Sitio Lucia bilang isa sa mga pinakamaunlad na lugar sa buong Laguna, nang hindi na kinakailangang wasakin ng anumang magagandang lugar at tanawin doon. Patuloy pa rin ang lugar nila sa pag-unlad ng dahil na rin sa mabuting puso ng mag-asawang Julian at Mayo Braganza. "Malapit na ako, mga anak!" sigaw ni Mayo. "Ha? Anong gagawin ko, honey? Tatawag ako ng doktor." "Ako nga ang doktor, sinong tatawagin mo?" sigaw ni Mayo. "Ay, oo nga pala, honey. Dadalhin na lang kita sa ospital." Natatarantang sambit ni Julian. "Hindi na yata ako aabot, honey. Ikaw na lang ang magpaanak sa akin. Kayo ng nanay ko." "Ano, honey naman? Makakaya ko ba yun?" "Ginawa na natin, di ba? Tinulungan mo akong magpaanak sa loob pa mismo ng sasakyan mo." Sambit niya sa asawa. Iyon ang sandaling naalala niya ang una nilang pagkikita. Nakilala niya ang babaeng magpapabago pala ng kanyang pananaw sa buhay. "Honey, manganganak na ako. Ihanda mo na ang mga kagamitan. Ikaw na magpaanak sa akin. Hindi na ako aabot sa ospital." Sigaw muli ng asawang si Mayo. Ilang sandali pa nga at napaanak niya ang kaniyang asawa. Sa tulong na rin ng pag-i-instruction nito sa kanya, katulong ang mga biyanan niya, maayos nilang natulungan si Mayo na makapagsilang sa panganay nilang anak. Isang lalaki ang naging anak nila na pinangalanan niyang Hunyo, dahil buwan ng Hunyo nang isilang ito sa mundo. Masayang masaya si Julian habang binabantayan ang bagong silang niyang anak. Hindi niya ito hiniwalayan simula ng isilang. Damang-dama niya ang kaligayahan. "Honey," pabulong na tawag ni Mayo sa kanya. "Bakit, honey, may kailangan ka ba?" tanong niya habang kalong sa kanyang mga bisig ang anak. "Honey, wag mong sanayin sa karga si Hunyo. Baka dumating yung time na mahirapan ka na kasi hindi na siya magpababa." "Okay lang ako. Gusto kong sulitin ang unang isang linggong mayayakap ko siya at makakarga. Kasi gusto kong sabihin sa kanya sa paglaki niya na ako ang nagpaanak sa mama niya at napakasaya kung ako ang unang taong humawak sa kanya." Sabi pa niya sa asawa. "Honey, maraming salamat. Mahal na mahal kita. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang lalaking pinakasalan ko." Sabi pa ni Mayo na may ngiti sa kaniyang mga labi. "Thank you rin, Mayo. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang babaeng ibinigay niya sa akin. Ikaw ang kumumpleto sa buhay ko. Dahil sa inyo, buo ako ngayon at nakakagawa ng mabuting bagay sa kapwa ko. Isa kang malaking pagpapala sa akin." Muli pa niyang hinagkan ng mga kamay ng nakahiga pa niyang asawa. Tapos noon ay patuloy pa nilang ginampanan ng pagiging mabuting magulang at sinikap nilang mas makatulong pa sa kanilang kapwa. Hinahangad nila na sana ay mapuno ng mabubuting tao ang buong mundo, nang sa ganoon ay mabawasan ang hirap na dinadala ng iba. Naipakita ni Mayo sa kanya na hindi kailangang sapilitang baguhin ang isang tao. Ang kailangan lang ay ang pagpapakita ng kabutihan, gaya ng ginawa sa kanya ni Mayo. Walang panghuhusga, pero may pagtanggap kung ano siya at kung ano ang kaya niyang baguhin sa kaniyang sarili upang ipakita ang tunay niyang kabutihan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sana'y nagustuhan niyo ang kwento ni Mayo at Julian at may napulot kayong aral. Muli, ito po si Inday Series at hanggang sa ating muling kwento. Wakas!